Miss Love. Magandang araw po sa inyong lahat. Narinig kong may nagbahagi na ng kwento dito about sa naging affair niya habang nagpapagawa ng bahay. Kaya naman nagkaroon ako ng lakas ng loob na i-share din ang kwento kong ito sa inyong programa. Maiksi lamang ang kwento ko na ito at sana'y mabigyan niyo ho ako ng payo. Ako ho si Khalil, 29 na taong gulang. Isang civil engineer at binata pa rin hanggang sa panahong nangyari ang kwentong ito. Hindi ko akalaing darating ang araw na magagawa ko ang bagay na ito. Na kahit gusto ko nang burahin sa alaala ko ay hindi ko na magagawa kahit kailan. Gusto kong ikuwento sa inyo, Miss Love, kung paano po nagsimula lahat. Matalik kong kaibigan, si Steven. Pagkaibigan na kami mula pa noong high school kami. Magkasama kaming nangarap, maghanap ng trabaho, at nagsumikap para magkaroon ng maayos na buhay. Nung makilala niya si Rose Ann at tuluyang pakasalan to, isa ako sa mga unang natuwa para sa kanya. 2 taon na silang kasal noon. Tahimik ang buhay nilang mag-asawa. Hindi naman marangya pero masaya. Pareho silang masipag at marunong mag-ipon. At gaya ng karamihan sa mga bagong kasal, meron din silang malaking pangarap. Ang magkaroon ng sarili nilang bahay. Isang gabi noon, inimbitahan ako ni Steven sa bahay nila. Sa mga magulang niya, doon pa kasi sila noon nakatira. Pagkarating ko roon, agad kong napansin ang masaya o ang saya sa mukha nilang mag-asawa. May pinakita silang mga papel sa mesa, mga sketch, mga litrato at mga idea para sa bahay na gusto nilang ipagawa. Pare, tingnan mo nga to. Kinuha ko ang mga papel. Habang tinitingnan ko ang plano, napansin kong medyo malaki ang bahay para sa kasalukuyan nilang budget. Hindi naman imposible, pero alam kong magiging mahirap. Kailan niyo ba balak simulan? Tanong ko. Nagkatinginan silang mag-asawa. Sa lalong madaling panahon sana eh. Napabuntong hininga ko. Baka gusto niyo pang dagdagan ng ipon niyo. Tahimik lang silang nakikinig. Bilang engineer, trabaho kong magsabi ng totoo. Ayoko namang mangyari na sa kalagitnaan ng proyekto ay maubusan naman sila ng pera. Pero matatag ang desisyon ni Steven. Kaya naman natin siguro pare. Total may sinasahod naman buwan-buwan. Napailing ako. O sige, ikaw bahala. Tumawa lang siya. Kaya nga ikaw ang kukunin kong engineer eh. Napangiti na lang ako. Alam kong kapag nakapagdesisyon na si Steven, mahirap na siyang pigilan. Makalipas ang ilang linggo, natuloy ang plano. Nagkaroon na rin ng malinaw na schedule. Ngunit may isang bagay na kailangan munang gawin si Steven. Kailangan niya muling bumalik sa abroad. Natapos na kasi ang bakasyon niya. Noong araw ng alis niya, sinadya niya akong puntahan. Nagkape kami sa isang maliit na tindahan malapit sa terminal. Paano pare? Ikaw nang bahala sa bahay. Tumango ako. Sisiguraduhin kong maayos ang pagkakagawa. Ako nang bahala. Ngumiti siya. Hindi lang sa bahay. Napataas ang kilay ko. Ha? Kay Rose Ann. Natawa ko. Parang napakalaki naman ang responsibilidad na binibigay mo sa akin. Na pati asawa mo babantayan ko. Seryoso nga ako pare. Tumikim siya. Mag-isa lang siya rito habang nasa abroad ako. Tumango ako. Alam kong hindi madali ang sitwasyon na yon. Bagamat maganda nga ang kita ni Steven sa ibang bansa, may kapalit naman yon. Malayo siya sa asawa niya. Malayo siya sa pamilya niya.
Kaya niya na siguro yun, malaki na siya eh. Sabi ko. Natawa lang to. Ngunit halatang nag-aalala pa rin siya. Ilang oras matapos yun ay lumipad na siya palabas ng bansa. At doon na rin nagsimula ang proyekto. Unang linggo pa lang, puro paghahanda pa lamang ang ginagawa namin. Pagsukat ng lote, pagmamarka ng mga poste, pag-aayos ng mga permit. Hindi pa gaanong ramdam na may tinatayong bahay. Madalas akong nasa site mula umaga hanggang hapon. At doon, unti-unti kong mas nakilala si Rose Ann. Sa totoo lang, bago noon ay hindi naman kami gaanong nag-uusap. Kilala ko lang talaga siya bilang asawa ng kaibigan ko. Yun lang. Pero habang tumatagal ang proyekto, mas madalas kaming nagkakaroon ng pagkakataon na makapag-usap. Hindi naman tungkol sa personal na bagay. Kadalasan ay tungkol lang talaga sa bahay. Khalil, dito yung magiging kusina? Oo, Rose Ann. At dito naman ang dining area. Oo, tango ko. Ngumingiti siya tuwing pinapakita ko ang plano. Parang batang sabik makita ang regalo sa Pasko. At naiintindihan ko naman siya. Pinaghirapan nila ang bawat pisong gagastusin nila para sa bahay na iyon. Minsan ay dumating siya sa site na may dalang malamig na inumin para sa aming mga trabahador. Minsan naman ay may merienda. Masarap siyang kasama, palangiti at marunong makisama. Isang hapon, habang nagpapahinga ang mga trabahador, nakaupo siya sa ilalim ng puno malapit sa lote. Ako naman noon ay abala sa pagtitingin. Mainit no? Sabi niya. Tumango ako. Normal sa construction. Napangiti siya. Ngayon ko lang na-realize kung gaano pala kahirap magpagawa ng bahay. Grabe, napakahirap. Ang layo pa naman ni Steven. Natawa ko. Akala rin kasi ng iba. Bayad lang ng bayad eh. Wala nang problema. Naku, sinabi mo pa. Napatingin siya sa bakanting lote pa. Pero sulit naman siguro Khalil kapag natapos na no? Tahimik akong tumango. Ramdam ko kung gaano siya kasaya sa pangarap nilang yun. At sa unang pagkakataon, kitang-kita ko kung gaano niya kamahal si Steven. Halos araw-araw silang magka-video call. Minsan habang nasa site siya, magkausap sila kahit pa uwi. At kitang-kita ko ang pananabik niya tuwing nakikita niya ang asawa niya sa screen. Dahil doon, wala ni katiting na ibang pumapasok sa isip ko noon kundi asawa siya ng kaibigan ko at masaya silang mag-asawa. Yun lang ang nakikita ko. Hindi pumasok Miss Love sa isip ko na isang araw, makakaramdam ako ng paghanga sa kanya. At nanaisin kong maging kami. Kahit asawa pa siya ng kaibigan kong tinuturing na akong kapatid. Lumipas ang linggo, unti-unti nang nauhukay ang pundasyon. Naitatayo na rin ang mga unang poste. Nagsisimula nang magkaroon ng hugis ang bahay nila. Pero kasabay noon, mas nagiging pamilyar na kami sa isa't isa. Hindi lang bilang engineer at may-ari ng bahay, kundi bilang lalaki at babae. Noong una, wala pa naman akong nakikitang mali roon. Hanggang isang araw, bandang hapon yun, paalis na sana ako nang makita kong mag-isa siyang nakaupo sa gilid ng lote. Nakatingin sa malayo na para bang may malalim na iniisip. Okay ka lang? Tanong ko. Napatingin siya sa akin at ngumiti. Ngunit may lungkot akong nakita sa mga mata niya. Oo. Sigurado? Tumango siya. Oo. Bigla ko lang na-miss si Steven. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong natahimik. Kitang-kita ko sa kanya kung gaano siya nahihirapan habang naghihintay sa taong mahal niya habang nasa malayo to. At sa unang pagkakataon noon, Miss Love, naramdaman kong
Gusto ko siyang pasayahin. Hindi lang bilang kaibigan ng asawa niya. Hindi ko alam na yun na pala ang magiging simula ng isang bagay na unti-unting magpapabago sa takbo ng buhay ko, sa nararamdaman ko dahil unti-unti akong umibig sa asawa ng kaibigan ko. Mula nung araw nga na yun na nakita kong tahimik siya, na nakatingin lang sa lote, may kung anong nagbago sa akin noon. Hindi dahil bigla akong nagkaroon ng damdamin kundi dahil doon ko unang nakita ang hirap ng sitwasyon niya. Madali nga namang sabihin na sanay ng sarili sa pagkakalayo. Madaling sabihin na para rin naman yun sa kinabukasan nila. Pero iba pala kapag ikaw ang naiwan. Iba kasi talaga kapag mag-isa kang umuwi sa bahay araw-araw. At iba kapag ang taong gusto mong makasama ay nasa kabilang panig ng mundo. Nagpatuloy nun Miss Love yung construction. Halos 2 buwan na rin noon mula nung umalis si Steven. Unti-unti, tumataas ng mga pader, nabubuo na rin ang hugis ng mga silid. Kapag tinitingnan ang bahay mula sa labas, malinaw nang nakikita ang magiging itsura nito kapag natapos. Masayang-masaya si Steven sa tuwing nagpapadala ko ng mga larawan. Madalas niya akong tawagan. "Pare, ang bilis ng progreso Okay bang mga trabaho ng mga tao? Sana makauwi ako. Excited na talaga ako." Tingnan natin. Tapos tatawa lang siya. Katulad pa rin ng dati. Masipag, mapagmahal sa asawa, at punong-puno ng pangarap. Tuwing kausap ko siya, lalo kong pinapaalala sa sarili ko ang isang bagay. Na kaibigan ko siya at dapat doon lang magtapos ang lahat. Wala akong ibang gagawin. Lalong-lalo na sa asawa niyang binili niya pa mismo sa akin. Pero habang tumatagal, nagiging madalas pa yung pagkikita namin ni Rose Ann. Hindi naman sinasadya. Natural lang dahil siyang madalas na tumitingin sa proyekto habang nasa abroad ang asawa niya. Pero may mga pagkakataong hindi ko maiwasang titigan siya. Hindi ko maiwasang ma-imagine na kasama ko siya at may nangyayari sa amin. Siguro nga napakadumi ng utak ko. Minsan, pagkatapos ng tanghalian, pumupunta siya roon. Minsan naman dumadating siya ng umaga. Kapag may kailangang desisyon tungkol sa bahay, siya ang kinakausap ko. "Ano bang kulay ang gusto mo sa mga kwarto?" "Kahit simple lang." "Paano ang tiles?" "Ikaw nang bahala." Napapailing ako minsan. "Ano ka ba? Ikaw ang titira rito, Rose Ann. Ikaw dapat ang mamili." Natatawa rin siya. Ikaw naman ang engineer Ikaw ang nakakaalam. At doon matatapos ang usapan. Simple, napaka-normal. Pero yung ngiti niya, kapag umalis na siya, hindi nawawala sa isip ko. Napapatingin ako sa labi niya. At minsan, nai-imagine kong gusto ko siyang halikan. Habang tumatagal, nakikilala ko siya ng gusto. Nalalaman ko yung mga pangarap niya. Nalaman ko yung mga pinagdaanan niya dati. At isang hapon nga, habang nagpapahingang mga trabahador, tinawag niya ako. "Khalil." Napalingon naman ako. "Bakit hindi ka pa nag-aasawa?" Tanong niya. Bigla akong natawa dahil sa bigla niyang naitanong yon out of nowhere. "Yan na naman ang tanong ng lahat," sabi ko. Curious lang naman ako Nabanggit kasi sa akin dati ni Steven na kahit girlfriend wala ka. Naggibit balikat ako. Well, siguro, hindi pa dumarating yung tamang tao. Napangiti siya. At yung ngiting yun na naman ang nakita ko. Ang ngiting hindi mawala-wala sa isip ko. Ang lalim naman nun. "Ikaw ba? Bakit ba si Steven ang pinili mo?" Natigilan siya sandali bago natawa. "Si Steven?
Hindi ko alam eh. Siguro kasi siya yung tipo ng lalaking mataas ang pangarap. Tahimik akong nakinig. Tsaka mabait. Mapagmahal. Nung wala pa kaming pera, lagi niyang sinasabi na darating din yung panahon na magkakaroon kami ng sariling bahay at ibibigay niya sa akin lahat ng gusto ko. Tapos ngayon, unti-unti na yung nagkakatotoo. Napangiti ako. Alam niyo, Miss Love, ramdam na ramdam ko kung gaano niya pinagmamalaki si Steven. At nainggit ako bigla sa kaibigan ko dahil meron siyang Roseanne. Pero at the same time, lalo naman akong humanga kay Steven dahil doon. Lumipas pa nga ang linggo, dumating ang tag-ulan. Mas madalas na ang pagkakaantala ng trabaho. May mga araw na kailangan naming ihinto ang construction dahil nga sa panahon. At dahil doon, mas madalas kaming nagkakaroon ng oras para makapag-usap. Minsan kahit sa maliit na tindahan malapit sa site, minsan sa bahay lang nila habang hinihintay tumilang ulan. Isang araw nga, dumating si Anne. Nalatang hindi maganda ang pakiramdam. Namumugto kasi yung mga mata niya. Ayos ka lang? Tanong ko. Ngumiti siya ng pilit. Okay lang. Pero halatang hindi. Hindi ko naman siya pinilit magsalita. Ilang minutong lumipas nung kusa siyang nagsabi sa akin ng kanyang problema. Nagtalo kami ni Steven kagabi. Nagulat ako. Hindi yon karaniwan. Anong nangyari? Hindi naman malaking bagay. Hindi lang pagkakaunawaan. Napabuntong hininga siya. Tsaka pareho lang siguro kaming pagod. Tumango ako. Alam kong normal yon sa mag-asawang magkalayo. Mas madaling magkaroon ng hindi pagkakaunawaan kapag sa telepono lang nag-uusap. At nung malaman ko nga na magkaaway sila, parang gusto kong kunin ang chance na yon. Para makuha siya. Para mag-away pa sila lalo. Pero bigla ako nakonsensya. Ano ka ba? Lilipas din yan. Yun na lang ang naisagot ko. Ngumiti na lang siya ng bagya. Sana nga. Sa mga sumunod na araw, naging maayos din silang dalawa. Madalas ko ulit marinig yung tawanan nila sa video call. Natutuwa naman ako dahil doon. Pero nalulungkot din ako. Naiinggit ako. Dapat naman siguro na maging masaya ako, hindi ba? Dapat hindi ako makaramdam ng ganito. Pero isang bagay ang napapansin ko sa sarili ko. Kapag hindi ko na nakikita si Roseanne sa site, parang may kulang na sa araw ko. Kapag dumadating naman siya, sumasaya ako. Gumagaan ang pakiramdam ko. Nung una, hindi ko na yun binibigyan pa ng pansin. Baka kasi nasanay lang ako na nakikita ko siya doon palagi. Pero habang tumatagal, mas nahihirapan na akong lokohin ang sarili ko. Isang Sabado ng hapon, natapos ng maagang trabaho, paalis na sana ako nang marinig ko ang boses niya. Khalil, napalingon ako. Nakatayo siya sa loob ng magiging sala ng bahay. Halos tapos na ang mga pader noon. Nakakabit na rin ang karamihan sa mga bintana. Dito siguro kami magsi-celebrate kapag natapos na to. Napangiti siya habang pinapagmasdan ng paligid. Tama, diyan nga para mabinyagan din. Maraming salamat ha. Napakunot ang noo ko. Para saan? Dito. Umaling ako. Trabaho ko naman yan. Ano ka ba? Hindi lang yon. Tahimik siyang tumingin sa akin. Salamat dahil lagi kang nandyan. Hindi ko alam kung bakit biglang bumigat ang pakiramdam ko. Simple lang naman ang sinabi niya, pero parang ibang naging dating nito sa akin. Agad akong umiwas ng tingin dahil sa unang pagkakataon, Miss Love, natakot ako sa direksyong tinatahak ng nararamdaman ko. Natatakot ako na baka kung anong magawa ko sa asawa
ni Steven na baka hindi ako makapagpigil, na baka magawa kong agawin siya. Noong gabing yun, matagal akong hindi nakatulog. Paulit-ulit kong iniisip ang mga nangyayari. Wala pa namang masama, wala naman kaming lihim. Wala kaming ginagawa na pwedeng ikagalit ni Steven. Pero alam ko sa sarili ko. Sa akin, ako ang nagbago. At hindi ko dapat yun baliwalain. Dahil habang unti-unting nabubuo ang bahay na pinapangarap ng mag-asawa, may isa ring bagay na tahimik na nabubuo sa loob ko. Isang damdaming hindi ko hiniling. Isang damdaming hindi ko dapat hayaang lumalim. At sa kauna-unahang pagkakataon, nagsimula akong magtanong sa sarili ko kung hanggang kailan ko kaya kayang pigilan yon. Magandang araw po ulit sa inyong lahat, Miss Love. Kung umabot kayo sa bahaging to ng kwento ko, marahil ay naisip ninyo kung ano ang nangyari pagkatapos ng mga buwan na magkasama kami ni Rose Ann sa pagpapatayo ng bahay nila ni Steven. Sa totoo lang, yun din ang tanong na matagal ko nang tinakbuhan. Malapit nang matapos ang bahay nila noon. Halos kumpleto ng lahat. Nakabit ng mga ilaw, tapos na rin ang kisame. Ang natitira na lamang ang ilang pintura, mga kabinet, mga huling detalye bago tuluyang malipatan. Mas naging abala nga ang mga araw. Mas marami na kasing delivery ng materyales. Mas marami na rin kailangan sikasuhin si Rose Ann at mas maraming dahilan para mapadalas ang pagpunta ni Rose Ann sa site. Isang umaga, dumating siya na may dalang mga kahon ng pagkain. Nagulat pa ang mga trabahador. "Anong meron, ma'am?" tanong nung isa. Napangiti naman si Rose Ann. "Konting pasasalamat lang namin ni Steven. Maraming salamat sa inyo." Agad namang nagsigawan sa tuwa ang mga tao. Nagkaroon tuloy ng munting salo-salo. Nagtawanan, nagkwentuhan. At matapos ang ilang buwan, para bang naging mas magaan ang lahat. Nasa isang sulok lang ako noon habang may inaayos. Lumapit si Rose Ann at inabutan ako ng pagkain. "Kumain ka muna. Tatapusin ko muna to." Umiling siya. "Ikaw talaga, engineer ka nga talaga." Natawa ko. Sa simpleng usapang yun, naramdaman kong muli ang pagiging komportable ko sa kanya. Ayokong tumingin sa kanya, Miss Love. Sa totoo lang, dahil kapag tinitingnan ko siya, kumakabog ng sobra ang dibdib ko. Ngunit, alam kong hindi pwede. Alam kong yun ang dahilan kung bakit kailangan kong maging maingat sa lahat ng gagawin ko. Makalipas nga ang ilang araw, tumawag si Steven mula abroad. Video call. Masayang-masaya siya at kitang-kita ko sa boses niya ang excitement na para bang batang hindi mapakali. "Pare, ipakita mo nga ulit yung bahay." Inikot ko yung camera. Naroon din si Rose Ann. Halos hindi mawala ang ngiti nilang mag-asawa habang pinag-uusapan ang mga plano nila kapag natapos na ang bahay. "Dito tayo maglalagay ng sofa. Dito ang TV, dito naman ang dining table." Tahimik lang ako nakikinig sa dalawa. Habang tumatagal ang usapan nila, lalo kong nakikita kung gaano nila kamahal ang isa't isa. At ang bawat ngiti ni Rose Ann, ang bawat ngiti nilang dalawa, ay parang paalala sa akin kung saan ba ako dapat lumugar. Pagkatapos ng tawag, naiwan na naman kaming dalawa ni Rose Ann sa sala ng bahay. Nakatingin lang siya sa screen ng cellphone niya. Namimiss niya na ang asawa niya. Kitang-kita ko yun. At sa sandaling yun, Miss Love, nakaramdam ho ako ng hiya sa sarili ko. Dahil kahit kailan, hindi naman ako yung taong hinihintay niya. Hindi naman ako yung dahilan kung bakit siya masaya. Hindi ako ang pangarap niya. Kaya dapat, hindi ako maging assuming. Lumipas pa ang mga linggo. Dumating yung araw na kailangan naming pumunta sa bayan para bumili ng ilang materyales.
May kailangan piliing ilaw para sa sala at ilang gamit para sa kusina. Kaming dalawa ang magkasama. Habang nasa tindahan, para lang kaming normal na magkatrabaho. Pinag-uusapan ang presyo, ang kalidad at ang budget. Pero may isang eksenang hindi ko makakalimutan. Habang tumitingin siya ng mga gamit sa kusina, bigla siyang napahinto. Nalaglag niya kasi yung wallet niya. At sakto namang pagyuko niya, nasa harapan niya ako. Hindi ko alam kung saan ko ibabaling yung tingin ko. At doon na ako nagkaroon ng mali siya sa kanya. Napapatingin ako sa binti niya kung gaano siya kaputi at sa mukha niya kung gaano siya kaganda. Gustong-gusto kong batukan ang sarili ko noon. Gusto kong sabihin na asawa siya ng kaibigan mo. Tama na nga yung iniisip mo. Pero ang hirap. Hanggang sa napunta siya sa mga gamit sa kusina. May nakita siya dong maliit na frame. Kinuha niya yon at ngumiti. Ano yan? Tanong ko. Wala. Paglalagyan ng lang litrato. Tiningnan niya yung frame. Tamang-tama to sa picture namin nung kinasal kami. Hindi ko alam kung bakit. Parang may tumama nun sa akin. Bigla akong nagselos. Napakasimple lang naman ang sinabi niya. Pero parang punyal sa dibdib ko yun. At sapat iyon para maalala ko kung sino talaga ang laman ng puso't isip niya. Nung araw ding iyon, parang doon ako natauhan. Makalipas ang ilang araw, dumating sa site ang mga magulang ni Rose Ann. Gusto nilang makita ang bahay bago matapos. Masaya silang naglibot. Punong-puno ng papuri. Grabe, ang ganda. Pinaghirapan talaga ito ng mga bata. Habang pinagmamasdan ko silang nagkukwentuhan, bigla akong nakita ang mas malaking larawan. Hindi lang bahay ang binubuo rito. Pamilya, pangarap, kinabukasan na kung hindi ko pipigilan ang sarili ko, maaaring ikasira ko at ikasira nila. At kung sakaling tuluyang magkamali ako, hindi lang pagkahibigan ang masisira. Maraming tao ang masasaktan. Hindi ako nakatulog noon. Paulit-ulit kong iniisip ang lahat. Hanggang isang araw, nagkaroon ng maliit na selebrasyon sa site dahil halos tapos na yung proyekto. Nandun ang mga magulang ni Steven at nandun din ang mga magulang ni Rose Ann. Kompleto ang lahat. Hindi rin naman nagtagal, nagsiuwian na ang ilan. Hanggang sa kami na lang ni Ann ang naiwang nakatayo sa balkonahe. Pinagmamasdan namin ang tanawin. Ang bilis ng panahon? Anya, napalingon ako sa kanya. Oo nga eh. Parang kailan lang pundasyon pa lang to. Tapos ngayon, tapos na. Tumango siya. Pagkatapos nun ay walang nagsalita. Tahimik ang paligid. At sa katahimikang yon, naramdaman ko ang kakaibang pakiramdam. Hindi dahil may ginagawa kaming masama, kundi dahil nakakaramdam ako ng init dahil magkadikit ang mga balat namin. Ako nang unang nagsalita. Rose Ann, napatingin siya sa akin. Kapag nakauwi si Steven, siguradong matutuwa yun. Ngumiti siya. Oo nga eh. Sigurado yun. Tuwang-tuwa ang kaibigan mo. At doon ko ulit na-realize, hindi ako si Steven. Si Steven ang mahal niya. At hindi ako. At kahit ipagsiksikan ako ang sarili ko sa kanya, si Steven pa rin ang mahal niya. Makalipas ang ilang minuto, nagpaalam na ako. Hindi ko na hinayaang tumagal pa ang sandaling makasama ko siya. At sa mga sumunod na araw, sinadya kong bawasan ang pakikisalamuha ko sa kanya. Hindi dahil galit ako, hindi dahil may nangyari, kundi dahil ayokong dumating sa puntong may mangyaring hindi ka nais-nais. Ayokong sirain
ang tiwalang binigay sa akin ng kaibigan ko. Ayokong maging dahilan ng sakit ng isang pamilya. Natapos ang bahay, Miss Love. Dumating yung araw na matagal nang hinihintay ng lahat. At habang tinitingnan ko ang natapos na proyekto, may isa akong tanong na hanggang ngayon ay hindi ko pa rin masagot-sagot. Kung kayo bang nasa kalagayan ko, ano bang gagawin ninyo? Tama bang umiwas ako habang maaga pa? Paano bang gagawin ko para maalis tong nararamdaman ko para kay Roseanne? Paano ko siya haharapin? Kung sa araw-araw na magkikita kami, mas lalong lumalalim ang damdamin ko. Hindi ko alam ang gagawin ko. Ayokong sumira ng pamilya, kaya ako nagsulat sa programang to. Gusto kong isaksak sa kokote ko na mas mabuting masaktan na ng kaunti ang sarili ko kaysa naman tuluyang masira ko ang tiwala ng isang kaibigang itinuturing akong kapatid. Hanggang dito na lamang po ang kwento ng buhay ko at sana'y mabigyan niyo rin ako ng payo. Nagmamahal, Khalil.